Mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Fernan. Tubong Palo, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mahigit 1 dekada na ang nakakalipas. Nang mga panahong yon ay hindi ko aakalaing mararanasan ng asawa ko ang isang hindi katanggap-tanggap na pangyayari noon. Isang simpleng babae lamang si Clara. Hindi siya mahilig makipagtsismisan sa mga kapitbahay o kahit nga ang mga kapitbahay ay hindi niya yun gawain. Ayaw na ayaw niya ring may nakakaalitang kapitbahay o kung sino man. Hanggat maaari ay gusto niya makasundo ang lahat ng nakapaligid sa amin. Kung kaya't hindi ko lubos maisip na may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Tricycle driver ang pinagkakaabalahan at hanap buhay ko. Samantalang ang asawa ko naman ay may maliit na tindahang inaasikaso sa harap ng bahay namin. Wala pa kaming anak nun. Kaya't nakafocus lamang talaga ang atensyon namin sa kanya-kanyang trabaho. Isang beses, nagulat na lamang ako nang sa pag-uwi ko ay nakasalubong ko sa bakuran ng bahay si Tia Emma. Galit na galit ito at sinamaan lang ako ng tingin. Tapos ay nilagpasan lang. Nagtaka naman akong sinundan na lamang ito ng tingin nun. Nang makapasok na ay nadatnan ko si Clara na umiinom ng tubig. Anong nangyari doon kay Tia Emma? Ang sama ko makatingin na. Parang wala sa hulog yung matandang yon. Tanong ko kay Clara na makaupo na ako. Saglit na nilingon ako at nagwikang nanghihiram na naman daw ng pera. Ang kaso ay tinanggihan niya ito sa maayos na pananalita at sinabihang hindi niya na mapapahiram ang tiyahin ko dahil sa may importante din kaming babayaran noon. Isa pa, malaki ng utang ng tiyahin ko at hindi pa nababayaran, Sir Seth. Kaya't sinabi niya kay Tia Erma na sa iba na lamang muna ito manghiram. Dahil kahit napilitin siya ay hindi niya na talaga mapapahiram ang matanda nun. Humingi pa nga ito ng tawad para hindi magalit o magtampuman. Aniya, nakukonsensya nga raw siya noong tinanggihan niya ang matanda. Kung may extra nga lang siyang pera ay pinahiram niya na si Tia Erma nun. Ang kaso wala. Nataon din talagang may babayaran kami. Hayaan mo. Kakausapin ko na lamang mamay si Tia. May konting kinitang pera naman ako dito sa pamamasada eh. Ito na lang ipaparem ko sa kanya. Wika ko kay Clara. Nang sabihin niya sa aking galit na galit ang tiyahin ko. At kung ano-ano ang pinagsasasabi nito. Matapos na itong tanggihan. Matapos ko nga makapagpahinga ay pinuntahan ko si Tia Erma sa bahay niya. At kinausap ng mahinahon. Inabot ko rin sa kanya ang perang kinita ko at ipinaliwanag kung bakit hindi siya napahiram ni Clara ng pera. Ay nako, ang sabihin mo ay napakadamot niyang asawa mo. Akala mo na may ikakayaman niyang ginagawa niyang pagdadamot sa akin. Aba Fernan, ako ang nag-aruga sa iyo nung bata ka pa at wala dito ang nanay mo dahil nasa ibang bansa at nagpapakasasa. Sana naman itatak mo yun sa kukote mo at ipaintindi mo rin doon sa madamot mong asawa. Walang hiyang babae yon. Tiyang, pagpasensya niyo na po. Tsaka hindi yung madamot si Clara. May mga araw lang talagang nagigipit kami. Tulad na lang na yon. Kapag hindi naman kami gipit sa pera, hindi naman kayo tinatanggihan ng asawa ko eh. Sige, ipagtanggol mo yung asawa mong lukaret. Total naman mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin na tiyahin mo at nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Sige, kampihan mo yan. Magkampihan kayong dalawa. May araw din sa akin yung babaeng yan. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ang tiyahin ko kay Clara. Gayong puro kabaitan at pag-intindi naman ang pinapakita ng asawa ko dito. Kahit na anong paliwanag ang gawin ko, ay sarado talagang isipan ni Tia Erma. Mas pinairal niya ang bugso ng damdamin ng mga panahong ito. Dahil sa ayoko nang humaba pang usapan at baka makapagbitaw pa ako ng hindi maganda at masagot-sagot ko si Tia Erma. Minabuti kong umalis na lamang at umuwi sa bahay. Magmula nga noon ay kung ano-anong paninira na ang mga ipinapakalat ng tiyahin ko sa mga kababaryo namin tungkol sa asawa ko. Kapag dumadaan siya sa harap ng tindahan,
ay pinaparinggan niya si Clara ng kung ano-ano. Nung una, nilihim pa sa akin ni Clara ang tungkol sa ginagawang yun ni Tia Irma. Pero noong minsang naririnig ko ang ilan sa mga kapitbahay naming nag-uusap at narinig ko ang pangalan ni Clara, pasimpleng pinakinggan ko ang usapan nila at marami nga akong hindi kaaya-ayang naririnig tungkol sa asawa ko noon. Pag-uwi ko sa bahay, tinanong ko si Clara tungkol sa mga naririnig kong usap-usapan sa labas. Pinilit ko siyang paaminin kung sino ang gumawa-gawa ng kwento para siraan siya. Ayon naman sa asawa ko, Sir Seth, ang tiyahin kong si Tia Irma umano ang siyang nagpapakalat ng mga bali-balitang yon. Magmula kasi noong tinanggihan niya itong pahiramin ng pera, nag-umpisa na itong magpakalat ng tsismis. Sa narinig ko ay hindi ko napigilan ng sarili, talagang uminit ang ulo ko noon. Gusto kong puntahan si Tia Irma at kumprontahin ito sa mga ipinapakalat niya tsismis at pagsabihang maling-mali ang ginawa niya. Sino ba namang matinong tiyahin ang magpapakalat ng tsismis na may ibang kinakalantari ang asawa ko at iniiputan ako nito sa ulo ng walang kamalay-malay? Ika nga raw mahinhin sa panlabas at malaanghel ang mukha ni Clara. Pero daig pa man ang asawa ni Satanas kung lumande at makipagnitian sa mga lalaki kapag wala ako sa bahay. Galit na galit akong susugurin ko na sana si Tia Emma. Ang kaso nga lang ay pinigilan ako ni Clara at pinakiusapang huminahon na muna. Wala naman daw akong mapapala kung idadaan ko sa init ng ulo ang lahat. Huwag ko na lang patulan at ipagsawalang bahala na lamang ang lahat ng mga naririnig kong usap-usapan. Huwag ko rin kumprontahin ng tiyahin ko dahil simulat sa pulay kilalang kilala ko daw ito. Kailanman ay hindi magpapatalo ang tiyahin ko. At noon pa man ay ayaw na talaga nito sa kanya. Kung kaya't hayaan ko na lamang. Isa pa, matanda na si Tia Irma. Baka mamaya ay may mangyari ditong hindi maganda kapag pinontahan ko pat kinompronta. Kung hindi ko lang napansing maiiyak ng asawa ko ng mga oras na yon, hindi talaga ako papapigil ditong huwag punta ng tiyahin ko. Sumasobra na kasi si Tia Irma. Lumagpas na ito sa may limitasyon bilang tiyahin at kadugo. Higit sa lahat mukhang nakalimutan niya yatang asawa ko ang chinichismis niya sa mga kamosang niyang walang ibang ginawa sa buhay, kundi bantayan at pakialaman ang buhay ng ibang tao. Maski nga ang pagbili-bili namin ng mga kagamitan sa bahay, pinapakialaman niya. Kesyo gastos lamang daw. Kesyo ganito. Hindi matipid ang asawa ko at napakagastadora. Lahat ng mga sinasabi niya ay hinayaan ko lang ayon na rin sa pakiusap ng misis ko noon. Hanggat maaari ay ayaw ni Clara ng gulo. Kung kaya't palagi na lamang naming iniintindi ang tiyahin ko na ito. Pero ngayong asawa ko nang pinapakialaman niya, ibang usapan na ito. Hinding-hindi ko na palalagpasin ang ginawa niya, kahit na tiyahin ko pa siya. Lumipas ang ilang oras ay hindi talaga ako mapalagay. Kahit anong pagpapakalma sa sarili ang gawin ko, hindi pa rin ako matahimik. Gustong-gusto ko talagang puntahan si Tia Irma para klaruhin ang lahat at para tumigil na mga kapitbahay naming pagtsismisan ng asawa ko. Noon ngang nagluluto na ng hapunan si Clara, pumuslit ako at pumunta sa bahay ng tiyahin ko para kausapin ito at pagsabihang itigil niya ng ginagawang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa asawa ko at nakakasira siya ng dignidad noon. Pero ang hindi ko alam, ang ginawa kong yun pala ang maging daan kung bakit dadanas ng matinding pagsubok at pasanin sa buhay ang misis ko. Nung nasa bahay na ako ni Tia Irma, hindi ko napigilan ang sariling sagot-sagutin siya at pagsabihan. Pinagbanta niya ang pamilya ko at nagwikang maghihirap daw kami ni Clara at hindi makakaahon sa hirap. Ano man ang mangyari, gagapang kami ng asawa ko na parang ahas at kahit na anong pagsusumikap ang gawin ko ay hindi kami makakaahon nun. Sinabi niya pang nakapag-asawa lang daw ako. Ang taas-taas na ng tingin ko sa sarili. Kung pagsalitaan ko siya ay parang hindi ko daw siya kadugo nun. Iginiit niya pang siya ang nag-alaga sa akin at sa mga kapatid ko nung nasa ibang bansa ang aking ina't nangangatulong.
Paulit-ulit yon. Sinagot ko siya at sinabihang buwan-buwan naman siyang pinapadala ng nanay ko. Kaya nga paldo-paldo siya nung nasa poder niya pa lamang kami magkapatid dahil maliban sa perang nakalaan sa aming magkapatid nun, meron din nakalaan sa kanya. Kaya't amanos lang at wala akong utang na loob sa kanya. Dahil binatilyo na ako nung napunta sa kanya at kumikilos na ako sa bahay at ako ang nag-aasikaso sa mga kapatid ko noon. Palagi na lang kasi siyang nasa sugalan. Ultimong ang perang padala na dapat para sa aming magkapatid na ipatalo niya pa sa sugalan. Mas lalong nagngitngit sa galit ang tiyahin ko matapos kong sabihin yon sa kanya. Paulit-ulit niyang ipinapamukha sa aking walang utang ako na loob. Kung hindi pa lumapit sa amin ang kapitbahay naming si Lando na nasa tabing bahay lamang ni Tia Erma, hindi pa mapuputol ang sagutan namin noon. Sa mahinahong boses ay pinakiusapan ako ni Lando na umuwi at magpalamig na muna ng ulo bago kami mag-usap ulit ng tiyahin ko. Ay na nga, umuwi akong magkagalit kami ng tiyahin ko noon. Aminin kong may mali din naman ako sa nangyari at wala talaga akong balak na mauwi sa ganang pag-uusap naming dalawa. Ang nasa isip ko lang kasi noon ay kausapin at sa mahinahong pag-uusap ay pagsabihan ko si Tia noon na itigil na yung pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa ibang tao. Pero nanaigang init ng ulo ko. Lalo na noong bumungad sa akin ang galit na pagmumukha ni Tia at pinagdidikdikan niyang malandi ang asawa ko. Lumipas sa mga araw, hindi na ako pinapansin ng tiyahin sa tuwing sinusubukan ko siyang kausapin para humingi ng tawad sa nagawa kong pagsagot-sagot sa kanya. Napapansin ko na rin na sa tuwing lalabas si Clara at magdidilig ng mga pananim nito sa bakuran, lagi siyang tinititigan ng tiyahin ko mula sa katapat na bahay, sa amiga niyang tsismosa rin sa baryo. Pansin kong matalim kung makatitig ang tiyahin ko at kung minsan ay bumubuka-buka ang bibig niya at hindi inaalis ang tingin kay Clara. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kilabot sa katawan nang makita ang ginawan niyo ng tiyahin ko. Hindi lamang isang beses nangyari ang ganong tagpo, Sir Seth. Maraming beses pang naulit sa loob ng 2 linggo. Hanggang sa isang araw, pag-uwi ko sa bahay galing sa pamamasada, napansin kong maagang nagsarado ng tindahan si Clara. Pagpasok ko sa bahay ay nadatnan ko siya sa kwartong nakahiga at balot na balot ang katawan. Nag-aalalang tinanong ko siya kung anong nangyari at bakit ang aga niyang nagsara ng tindahan noon. Bago pa man makasagot si Clara, nalaman kong sobrang init ng noo niya. Napakataas ng lagnat. Nung tanungin ko kung umiinom na ba siya ng gamot sa lagnat noon, umiling-iling ito. Agaran kong kinuha ang gamot at pinainom sa kanya. Nang gabing yun ay hindi ako gaanong nakatulog. Inaabangan ko kung kailan bababa ang lagnat niya gawa ng sobra akong nag-aalala lalo na sa tuwing tumaas pa ang temperatura ng katawan ni Clara. At umabot na sa puntong nanginginig na ito at kung ano-ano na ang mga sinasabi niya. Kinabukasan ay hindi na muna ako namasada. Dinala ko ito sa pagamutan para matingnan kung bakit biglang-biglang tumataas ang lagnat niya. Matapos tingnan ng doktor ang asawa ko ay binigyan lamang siya ng gamot para sa lagnat at pinauwi na kami noon. Ayon kasi sa doktor, isang simpleng lagnat lamang daw ang naranasan ni Clara. Painumin ko lang daw siya ng gamot sa tamang oras at gagaling na yon. Lahat ng ipinayo sa akin ng doktor ay sinunod ko at wala akong kinakaligtaan. Pero sa paglipas ng ilang araw ay napansin kong parang wala namang nangyayari. Mas lumalala ang karamdaman ni Mrs. Kung nitong mga nagdaang araw ay lagnat lamang ang nararanasan ni Clara, lumipas lang ang ilang araw ay unti-unti na itong tinutubuan ng mga malalaking pigsa sa katawan. Wala na rin itong ganang kumain at palagi niyang inirereklamo ang mayat-mayang pagkirot na mga namamagang sugat niya sa katawan. Ilang doktor na ang nilapitan namin pero lahat sila ay iisa lamang ang sinasabi kung ano ang karamdaman ng asawa ko. Halos lahat ng naitabi naming pera ay nagalaw ko na. May maipandagdag lamang akong pambiling gamot. Pero wala pa rin talaga. Tumaan pang ilang araw ay nakita kong dahan-dahan na ring lumolobo ang tiyan ng misis ko. Hindi siya buntis. Pumayat pa nga siya. Gawa nga nang wala na siyang ganang kumain.
Kaya't sobrang ipinagtataka ko nun kung bakit dahan-dahang lumalaki ang tiyan ni Clara. Para siyang buteteng halos lumuwa ng mga mata dahil sa kapayitan nun. Umugong na rin sa baryo namin ang usap-usapan na baka kinukulam daw ang asawa ko o kaya'y binarang ng lalaking kinakalantari nito. Makati daw kasi at kung sino-sino ang lalaking kinakalantarya, kaya nararapat lamang daw sa asawa ko ang nangyari nun. Kunwari mainhin, pala may tinatagong kakatiyan sa katawan. Dahil sa mga naririnig ay hindi ko na napigilan ang sariling magalit. Sumabog ako. Galit na galit kong sinugod ang kapitbahay naming si Aling Guada noon na siyang itinuro ng ilan sa mga kapitbahay namin na nagpapakalat ng tsismis tungkol sa asawa ko. Pagdating ko sa bahay ng matanda ay galit na kinumpronta ko si Aling Guada at pinagbantang ipapatawag ko siya sa barangay kung hindi siya titigil sa pagpapakalat ng kung ano-ano. Abay bakit? Sa totoo naman ang sinasabi ko Talaga namang Makati ang asawa mo. Dagdag pang saad ng matanda. Kung wala daw ginagawang kakatiyan ng asawa ko, sino yung lalaking palaging dumadalaw sa bahay namin? Nakikita niya pa umanong magkatabing nakaupo si Clara at ang lalaking yon. Hindi lang yon, dahil marami rin ang nakakitang naghaharutan pa ang dalawat, sabay din kong kumain. Huwag mong sabihin sa aking balak mong pagtakpan niyang asawa mong Makati. Nako Fernan, iniiputan ka na nga. Aanga-anga ka pa. Gamitin mo nga yung utak mo at hindi puro damdamin. Tama nga ang sinasabi ng tiyahin mo tungkol dyan sa asawa mong daig pang higad sa kakatihan. Grabing pagtitimpi ko nun. Huwag lang masapak ang matanda. Siguro kung lalaki lang yun, napuruhan ko na. Magising lang siya sa katotohanan at huwag nang mangialam sa buhay ng iba. Humugot ako ng malalim na hininga bago nagsalita nun. Alam mo, Aling Guada, sasagap ka man lang ng tsismis mali-mali pa. Yung lalaking sinasabi mong kaharutan ng misis ko, yun yung bunsong kapatid niyang palaging dumadalaw sa amin. Tsaka nga pala, kung itatanong niyo rin kung sino-sino pang ibang lalaking nakikita niyong pumupunta sa bahay, may kapatid din yung asawa ko. Dahil nag-iisang babae lang si Clara sa magkapatid. Kaya palagi siyang dinadalaw ng mga kapatid niyang lalaki. At para malaman din nila kung ano ang kalagayan ni Clara dito. Sana man lang nagtanong kayo sa akin kung sino-sino yung mga lalaking dumadalaw sa bahay namin. Para ako na mismo yung magbigay sa inyo ng impormasyong yun. Dagdag kong sabi at pinasadahan ng tingin ng iba pang nakikiosyoso nun. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang tiyahin kong nasa hindi kalayuan. Nakatingin lamang sa mga nag-uumpukan. Natameme ang mga ito at kanya-kanya nang nagpulasan na parabang tapos na ang pinapanood na palabas. Bumalik na ako ng bahay matapos pagbantaan ng mga itong ipapatawag ko sila isa-isa sa barangay pag may narinig pa akong muling mali sa kanila. Kako, huwag nilang abusuhin ang pakikisama at kabaitang ipinapakita naming mag-asawa nun. Makaraan ng ilang oras ay dumating ang kapatid ni Clara na si William. Nagulat pa ito nang malaman ang naging kalagayan ng kapatid. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Bakit sobrang napakapayat nito at maraming sugat sa katawan? Sinabi ko sa kanyang hindi ko din alam. Nakailang beses na kaming nagpabalik-balik sa ospital. Pero walang nangyari. Parang ang siste ay mas lalo lamang lumala ang sakit ng asawa ko noon. Pinatingnan mo na ba siya sa albularyo? Tanong nito. Albularyo? Hindi pa. Naniniwala ka sa ganun? Wala namang mawawala kung susubukan nating patingnan sa manggagamot si Clara. Isa pang sabi mo nga, di ba, walang epekto yung mga gamot na iniinom niya. At wala din namang nakikitang mali yung doktor. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo, Sir Seth, o kung sino mang mga manggagamot, maliban lamang sa siyensya. Albularyo ang dahilan at patuloy kong sinisisi kung bakit maagang namatay ang bunso kong kapatid noon. Ang sabi kasi ng albularyong pinagdala ni Tia Erma nung bata pa kami, napaglaruan daw ng masamang elemento ang kapatid ko kaya pabalik-balik ang lagnat niya at nagkakaroon ng mga pasa sa katawan. Pero mali pala. Huli na nang napagdesisyon na ng tiyahin kong dalhin sa ospital si bunso at doon ay lalaman niyang may leukemia ito. At malala na ang kalagayan.
Isang araw lang ang lumipas magmula nung dalhin sa ospital ang kapatid ko. Namatay ito at hindi na naagapan pa ang sakit niya. Simula noon, galit na galit ako sa mga albularyo at iba pang manggagamot. Nagmamarunong sila kahit wala namang mga alam. Kaya nga nang tanungin ako ni William tungkol sa albularyo ay nag-alangan akong patingnan sa albularyo ang asawa ko. Dahil natatakot akong baka maulit pang muli ang nangyari noon. Pero dahil sa pangungulit ni William, wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na sa suhestyon nito. Kinatanghalian noon ay dinala namin sa kakilala niya manggagamot ang asawa ko. Maigit 3 oras ang biniyahe namin at napansin kong liblib na ang lugar na pinuntahan namin. Pagdating namin sa bahay ng albularyong sinasabi ni William, napansin kong pinapalibutan ng mga halamang gamot ang bakuran ng bahay. Sa bungad pa lang ng bakuran ay naaamoy ko ng usok ng insenso at nakakasulasok yun sa ilong. Huwag ka mag-alala, Clara. Kung sakali mang totoong sinasabi ng kuya mo na magaling yung manggagamot, kayang-kaya kanyang pagalingin. Kumapit ka lang, mahal. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang albularyong nagngangalang Mang Julio. Kagad na tiningnan niya ang asawa ko at isa-isang sinuri ang mga namamagang sugat nito. Sus Maria, bakit ngayon niyo lang dinala yung pasyenteng ito sa bahay? Mabuti na lang at may konting panahon pang natira. Grabe ang ginawang pagpaparusa ng kung sino man ang taong kumulam sa babaeng ito. At wala akong nakikitang masama sa budhi nitong dalaga, nitong asawa mo. Hindi ko maintindihan kung anong sinabi ng matanda nung una. Kung totoo man ang narinig ko, sino ang may kagagawan nito? Hindi sinagot ng matanda ang tanong ko. Sa halip ay may mga binanggit ito. At alam kong dasal yon pagkatapos ay umihip sa kawalan. Matapos yung gawin ng albularyo ay siya na mismo ang nagsabi sa akin nagpakawala umano siya ng pamarusa at nagpalipad hangin ng orasyon papunta sa mangkukulam. Tinanong ko siya kung nakilala niya ba ang mangkukulam na gumawa nito sa asawa ko. Umiling ang albularyo at sinabing sa ngayon na hindi niya pa nakikilala. Pero wag umano ako mag-alala dahil sisikapin niyang matuntun kung saan nakatira ang mangkukulam at malaman ang dahilan kung bakit niya kinulam ang asawa ko noon. Sinabihan kami ng albularyong lumayo na muna ng bahagya sa kanya at uumpinsahan niya na ang panggagamot sa asawa ko. Ipanatag ko daw ang sarili ko at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Dahil una pa lang, ramdam niya nang nag-aalinlangan ako noon. Hindi ka naniniwalang magagamot kong asawa mo, no? Mabuti na lang at malakas ang pananalig nitong asawa mo. Kahit hindi niya man sabihin sa akin ang mga katagang yon. Humingi ako ng tawad bago lumayo ng bahagya sa albularyo. Ganon din naman si William. Umupo kami sa mahabang upuan at hinayaan na lamang ang albularyo sa gagawin nitong panggagamot sa misis ko. Habang tinitingnan ko nga ang ginagawa ni Mang Julio ay nakita kong binigyan niya na ng paunang lunas ang misis ko para hindi umano ito masyadong maramdaman ang pagngulngul ng mga namamagang sugat noon. Tapos ay muling nag-usal ng orasyong pangtikal po para wala umanong masamang nilalang ang makalapit sa katawan ng misis ko. Papasapiin ni Mang Julio ang kaluluwa ng mangkukulam. Maya-maya pa, nawalan na ng malay si Clara. Nang idilat nito ang mga mata, ganoon na lamang ang gulat ko. Dahil sa bigla itong nagsisisigaw at pilit na nagwala sa kinahihigaan. Pero ang mas ikinagulat ko ay iba na ang boses niya. Parang boses yun ng matanda. Walang iyakang albularyo. Masyado kang pakialamero. Galit na bulyaw nang nakasapi sa katawan niya. Tumayo ako at takmang maglalakad na sana para lapitan ng manggagamot at magtatanong kung anong nangyari. Pero agad na hinawakan ni William ang kamay ko at sinabihang maupo lang ako't manood. Huwag ko raw istorboy ng ginagawang pagriritual ng manggagamot. Dahil oras na maputol lang ginagawa nito, malalagay sa alanganin
ang buhay ng asawa ko. Pero kasi William, huwag ka nang maangal dyan, Fernan. Makinig ka na lang sa sinasabi ko. Maupo ka at manood lang sa ginagawa ni Mang Julio. Ngayon kung hindi mo kayang panoorin ang paghihirap ng asawa mo, lumabas ka na muna tol. Doon ka na lang maghintay hanggang sa matapos ang gamutan. Huminga ako ng malalim. Naupong muli at matamang pinagmasdan na lamang ang ginagawa ng albularyo. Pero wala pa mang ilang minutong pinapanood ko ang panggagamot ng albularyo. Doon ko na napagpasyang lumabas ng bahay. Hindi ko na kasi talaga nakayanan pa ang lahat. Lalo na sa tuwing nagsusumigaw ang mangkukulam na nakasapi sa katawan ng misis ko at pilit na nakikipagharapan sa manggagamot. Kanya-kanya sila ng dasal, dahilan para magsisisigaw ang mangkukulam na ito na parabang nahihirapan at sinasakal. Dahil sa nakasapi ang mangkukulam sa katawan ng misis ko kung kaya't hindi ko maiwasang isiping si Clara ang nasasaktan. Gusto kong maiyak ng mga sandaling yon, pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko. Ba't lumabas ka? Ayos ka lang? Tanong ni William. Sinundan niya pala ako at nagsindi ng sigarilyo nang makalabas na. Sinabi ko naman kay William ang totoo kung bakit lumabas ako noon, na hindi ko kayang panoorin ang nangyari sa asawa ko. Sa tanang buhay ko ay hindi ko inisip na maranasan niya ang ganito. Mabait si Clara. Wala siyang nakaaway o kaalitan. Kaya hindi ko lubos maiisip na may taong gagawa sa kanya ng ganun. Sabi ko. Wala na tayong magagawa. Nangyari nang nangyari tol. Ganun talaga yung buhay. May mga taong kahit hindi mo naman pinapakialaman o inaargabyado, gagawan at gagawan ka pa rin talaga ng hindi maganda. Ang mahalaga ngayon, Fernan, nadala na natin sa paggamutan ng kapatid ko at ginagamot na. Tibayan mo yung loob mo, alang-alang sa kapatid ko. Anya, at inabutan ako ng yosi noon. Tumanggi ako at sinabihan siyang hindi na ako naninigarilyo. Simula nung pagbawalan ako ni Clara. Medyo matagal natapos ang paggagamutan. Naririnig ko na patuloy na parang nagbabatuhan ng kung ano-anong ibang lingwahe. Ang albularyo at itong kung sino man yung nakasapi sa misis ko. Makaraan ng ilang oras, tuluyan nang napaamin ng albularyo ang mangkukulam. At ang mas ikinagimbal ko, nung malaman kong ang mismong kadugo ko pala ang siyang may kagagawan kung bakit dumanas ng matinding sakit ang misis ko. Nalaman kong mula sa mangkukulam na may matandang babae ang lumapit sa kanya at nakiusap. Base sa itsurang sinasabi ng mangkukulam na ito, kahawig na kahawig yun ng tiyahin kong si Irma. Matindi umano ang inggit na nararamdaman ng kadugo ko kay Clara. At yun ang dahilan kung bakit nagawa nitong ipakulam ang misis ko at gusto pa ng tiyahin ko na unti-unting kitilan ito ng buhay sa pamamagitan ng karamdaman. Nang sa ganun ay lalabas na normal lamang na kamatayan ang mangyari dito. Muli ay nabuhay na naman ang galit na naramdaman ko nang malaman kong ang mismong tiyahin ko pala ang siyang may pakana ng lahat. Ang tiyahin ko na lubos kong pinagkatiwalaan sa lahat na at itinuring na ikalawang ina. Hindi na pinakawalang buhay na manggagamot ang mangkukulam na ito. Matapos makuha ang impormasyon at makalasang kulam na tumama kay Clara. Ang sabi pa ng albularyo, para hindi na raw ito makapanakit pa ng iba at para hindi na pamarisan ng iba pang mga bayarang mangkukulam. Matapos nun, tinanong ako ng albularyo kung ibabalik niya daw ba sa tiyahin ko ang kulam na tumama sa misis ko. Karapatan ko manong magdesisyon dahil asawa ko ang nadihado nun. Dala ng galit at bugso ng damdamin. Hindi na ako nakapag-isip ng matino. Aaminin kong muli ay nagpadalos-dalos na naman akong magdesisyon. Inutusan ko ang manggagamot na ito na ibalik niya ng triple ang kulam. Nang sa ganun ay mas triple pa ang daranasing paghihirap ng taong nagpakulam sa asawa ko noon. Seryosong tinanong ulit ako ng albularyo kung sigurado na ba daw ako sa desisyon ko
Wala na umanong bawian. Oras na makapagbitaw na siya ng mga buhay na kataga. Kapag tumama na sa kaanak ko ang sumbalik na uusalin niya, aasahan ko na raw na may hindi magandang mangyayari dito o mas malala pa sa aasahan ko nun. Siguradong sigurado na ako. Dapat lang sa kanya kung on man yung mangyayari. Wala na akong pakialam sa taong yun magmula ngayon. Tumango lamang ang albularyo at muli nang hinarap ang asawa ko at tinapos niya na ang panggagamot nun. Gabi na nang matapos ang gamutan. Sobra-sobra naman akong nagpapasalamat kay Mang Julio dahil napagaling niya ang asawa ko nang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan na kaming nakauwi dahil pinagpahinga na muna ng albularyo sa bahay nitong misis ko. Kasabay ng pag-obserba sa unti-unting pag-impis ng tiyan ni Clara. Kinaumagahan, humingi ng lugaw si Clara. Gutom na gutom ito nang pakainin ko at madami-dami na kain niya. Pinayuhan naman ako ng albularyong huwag biglay ng tiyan ni misis. Pakainin lang ng paunti-unti para hindi mabigla at masira ang bitukang dadaluyan ng pagkain nun. Bago kami umalis sa bahay ng manggagamot ay may binigay siyang pulsera sa asawa ko. Kontra-inggit tumano ito at lahat na makakasalamuhan ni misis ay magiging mabait dito at hindi siya kakainggitan. Pag-uwi nga namin sa bahay ay nabalitaan ko mula kay Aling Guada na isinugod sa ospital si Tia Irma. Hindi daw makahinga ng maayos at mukhang inatake daw ng high blood. Banat pa ng matanda. Paanong hindi daw aatakihin kung lumamon ay daig pa yung baboy. Ni halos hindi na nga raw magkasya sa pintuan dahil sa kataba nun. Hindi na umabot pa ng gabi nang malaman kong wala na si Tia. Sakit umano sa puso at high blood. Nakakalungkot man pero hindi ko na lamang yun inintindi pa. Inisip ko na lang na kung hindi pa dumating ang kapatid ni Clara at magsuwisyon dalhin sa albularyo ang misis ko, baka ng mga sandaling yon, si Clara ang ibuburol at paglalamayan ng mga taga-baryo. Ganun pa man, pumunta pa rin ako sa burol ni Tia. Tumulong sa pag-aasikaso sa mga nakilamay hanggang sa malibing ito. Walang gabing hindi ako humingi ng tawad sa tiyahin ko. Nadala lamang ako ng galit kaya nagawa ko ang isang bagay na siyang labis kong pinagsisihan kahit papano. Magpasa hanggang ngayon ay palagi pa rin akong dumalalaw sa punto ng tiyahin ko at taimtim na humihingi ng kapatawaran. Dahil sa alam kong isa ko sa dahilan kung bakit siya namatay. Wala talagang magandang naidudulot ang inggit at galit, kundi kapahamakan lamang na kung minsan nauuwi pa sa kamatayan.